Matuto ka namang lumugar sa sarili mo. Ngumisi ang dati niyang asawa habang ibinababa ang bintana ng itim na SUV sa harap ng Hall of Justice. Sa passenger seat, nakaupo ang babaeng fiskal, nakakapit sa kanyang braso. Isa itong pagpapakita ng kanilang bagong relasyon, kahit hindi pa natutuyo ang tinta sa kanilang divorce papers. Sa sandaling iyon, kinuha ng babae na 7 taong namuhay bilang isang simpleng may bahay ang kanyang cellphone at tumawag. Ipa-cancel ninyo ang lahat ng credit cards na ginagamit ng pamilya ng dati kong asawa, ngayon din. Pagkalipas ng 5 minuto sa isang high-end na mall, sunod-sunod na na-decline ang mga card ng kanyang biyenan habang bumibili ito ng mga mamahaling gamit. Hindi nila alam kung sino talaga ang manugang na kanilang tinalikuran at minaliit. Bago tayo magsimula sa kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. At mag-iwan ng komento kung taga saan kayo nanonood para maipadala namin sa inyo ang aming kasiyahan. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Tumigil ang tunog ng mga takong na umaalingaw-ngaw sa pasilyo ng korte. Si Isabela Reyes ay tulalang nakatayo, hawak ang desisyon ng korte sa kanilang diborsyo. Ang pulang selyo sa papel ang naglagay ng tuldok sa kanyang 7 taong pagsasama. Tapos na tayo, sabi ni Marco Vargas habang bumababa sa hagdan ng korte, hindi man lang lumingon. Tumingala si Isabela at tiningnan siya. Si Marco ay nakatayo na sa harap ng isang itim na SUV na naghihintay sa parking lot. Bumukas ang pinto ng passenger seat at bumaba si Attorney Katrina Diaz. Nakaitim na business suit, natural na kumapit si Katrina sa braso ni Marco at tumingin kay Isabela. Matuto ka namang lumugar sa sarili mo, ngumisi si Marco habang ibinababa ang bintana. May ibinulong si Katrina habang inilalagay ang kamay sa balikat niya. Hayaan mo na siya, tayo na lang ang mahalaga ngayon. Umalis ang sasakyan. Nakatayo lang si Isabela hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin. Hinangin ang kanyang buhok, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone mula sa handbag. Nagdial siya ng numero at pinindot ang call button. Ako to, kalmado ang boses ni Isabela. Ipa-cancel ninyo ang lahat ng cards na ginagamit ng pamilya Vargas. Ngayon din, i-freeze nyo na rin ang household account. Narinig ang boses ng kanyang executive assistant sa kabilang linya. Masusunod po, ma'am. Gagawin ko po agad. Ibinaba ni Isabela ang tawag. Isang itim na Maybach ang tahimik na huminto sa harap ng korte. Agad na bumaba ang driver at pinagbuksan siya ng pinto. Saan po tayo, ma'am? Sa opisina, sagot ni Isabela habang nauupo sa likod. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Mabilis na dumadaan ang tanawin sa labas ng bintana, ngunit ang mga mata ni Isabela ay nakatingin sa kawalan. Kasabay nito, sa isang luxury store sa Greenbelt, si Aling Elena, ang ina ni Marco, ay masayang namimili ng mga designer bag kasama ang kanyang mga amiga. Naku, hindi nyo alam kung gaano kawalang respeto ang dati kong manugang, buntong hininga ni Aling Elena. Nang malaman niyang magpapakasal ulit ang anak ko sa isang fiskal, nagselos at nag-eskandalo pa sa korte. Napailing ang kanyang mga amiga. Talaga, yang mga kabataan ngayon, walang modo. Buti na lang at nakahanap ang anak mo ng matinong babae. Kinuha ni Aling Elena ang isang handbag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso at nagtungo sa counter. Ito ang kukunin ko. Kinuha ng sales staff ang card at isinaksak sa terminal. Maya-maya, sumimangot ito. Paumanhin po, pero mukhang na-decline po ang card ninyo. Ano? Tumaas ang boses ni Aling Elena. Baka may problema lang yang makina nyo. Subukan mo itong isa. Naglabas si Aling Elena ng isa pang card mula sa kanyang wallet. Sinubukan ulit ng staff, pero pareho pa rin ang resulta. Hindi rin po ito gumagana. Namutla ang mukha ni Aling Elena. Nagsimula nang mapatingin sa kanya ang mga tao sa paligid. Anong nangyayari? Inilabas ni Aling Elena ang lahat ng card sa kanyang wallet at ipinatong sa mesa. Isa-isang sinubukan ng staff ang mga ito, ngunit lahat ay na-decline. Baka po may nag-report na ninakaw ang mga ito? Maingat na tanong ng staff. Anong pinagsasabi mo? Bakit naman mananakaw ang sarili kong card? Sigaw ni Aling Elena. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa loob ng store. Lumapit ang isang security guard. Ma'am, kung pwede po sana ay sumama muna kayo sa opisina. Bakit? Ano bang ginawa kong masama?
Umatras si Aling Elena, ngunit pinalibutan na siya ng mga guwardiya. Ang kanyang mga amiga ay nagkatinginan at dahan-dahang umatras. Naku, mauna na kami ha? Nagmamadaling umalis ang kanyang mga amiga. Naiwan si Aling Elena na mag-isang dinala sa security office. Samantala, sa parking lot, tulalang pinapanood ni Maria Vargas, kapatid ni Marco, ang kanyang imported na sasakyan na hinihila ng isang tow truck. Sandali, kotse ko yan! Sigaw ni Maria habang tumatakbo, ngunit nakaalis na ang tow truck. Kinuha ni Maria ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Ngunit paulit-ulit lang ang mensaheng, "The number you have dialed is currently unavailable." Kuya, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Napaupo si Maria sa sahig at napahagulgol. Sa loob ng kanyang sasakyan, tinitingnan ni Isabela ang kanyang tablet. Sa screen, lumalabas ang real-time na listahan ng mga pagtatangkang gamitin ang mga card. Sa bawat item, may nakasulat na "Approval Denied" sa kulay pula. Nag-text si Isabela sa kanyang assistant. "Proceed to the next step." Agad siyang nakatanggap ng sagot. "Yes, ma'am. Sisimulan na po namin ang proseso sa mga real estate properties." Ibinaba ni Isabela ang kanyang cellphone at kinuha ang isang baso ng champagne. Naramdaman niya ang malamig na likido na dumaloy sa kanyang lalamunan. Nang makauwi si Aling Elena at Maria sakay ng taxi, nalaman nilang pinalitan na ang password ng kanilang pinto. Ha? Bakit ayaw bumukas? Naguguluhang sabi ni Maria habang sinusubukang muli ang password. Tanging mga beeping sound lang ang naririnig at hindi bumubukas ang pinto. Tumakbo si Aling Elena sa guardhouse. "Pakibuksan naman ang pinto. Dito ako nakatira." Umiling ang guwardiya. "May utos po ang may-ari na huwag kayong papasukin." "May-ari? Sinong may-ari?" "Hindi ko po pwedeng sabihin. Gusto niyo po bang tumawag ng pulis?" Nanghina ang mga tuhod ni Aling Elena. Noon niya naintindihan ang lahat, ang babaeng yon. Si Isabela ang may gawa nito. Bulong ni Aling Elena habang napaupo. Umupo si Maria sa tabi ng kanyang ina at nagsimula na ring umiyak. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanila. Samantala, si Isabela ay nakaupo sa library ng kanyang penthouse sa BGC na may tanawin ng siyudad. Tinitingnan niya ang mga dokumentong nakapaskil sa buong pader, ang cash flow chart ng kumpanya ni Marco, mga ebidensya ng embezzlement at ang listahan ng lahat ng gastos ng kanyang dating pamilya. Kumuha si Isabela ng pulang pan at nilagyan ng malaking X ang pangalan ni Marco. Sa kanyang mesa, may isang nameplate na nakaukit, "Isabela Reyes, CEO, Reyes Holdings." Kumikinang ang mga ilaw ng siyudad sa labas. Ngumiti si Isabela ng malamig habang binubuklat ang mga dokumentong dala ng kanyang assistant. Ito ay ang record ng flight ni na Marco at Katrina. "Resort sa Palawan, ha?" Bulong ni Isabela sa sarili. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang maalala niyang siya pala ang may-ari ng resort na iyon. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at tinawagan ang manager ng resort. Sa isang marangyang villa na may pool at tanawin ng asul na dagat ng Palawan, nagising si Marco sa sikat ng araw. Sa kanyang tabi, gumalaw si Katrina. "Ang ganda ng umaga," sabi ni Marco habang nag-uunat. Minulat ni Katrina ang kanyang mga mata at ngumiti. "Para akong nananaginip. Ang ganda dito para sa honeymoon natin." Bumangon si Marco at lumabas sa balcony. Tanaw niya ang walang katapusang karagatan. "Magpa-room service tayo, champagne at caviar." Tumango si Katrina, humahanga. "Iba ka talaga. Ang taas ng level mo." Ipinagmalaki ni Marco ang sarili at tumawag sa room service. "Bigyan niyo kami ng pinakamahal na champagne at caviar." Maya-maya, dumating ang staff na may dalang silver tray. Mayabang na inilabas ni Marco ang kanyang card. "Bayad." Isinaksak ng staff ang card sa terminal at naghintay. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Paumanhin po. Mukhang na-exceed nyo na po ang inyong credit limit o suspended po ang card." "Ano?" Nanginginig ang boses ni Marco. "Baka may problema lang yan. Subukan mo itong isa." Nagmamadaling kumuha si Marco ng isa pang card, pero pareho lang ang resulta. Ayaw din po nito. Pinagpawisan ng malamig si Marco at inilabas na ang lahat ng kanyang corporate cards. Walang ni isa ang gumana. Bumangon si Katrina. "Anong nangyayari?" May halong inis sa kanyang boses.
Baka nagkamali lang ang accounting department. Maaayos din to agad. Pagdadahilan ni Marco, nanginginig ang mga kamay. Tinitigan siya ni Katrina ng matalim. Posible bang magkaroon ng ganito karaming pagkakamali? Kinuha ni Katrina ang sarili niyang card at ibinigay sa staff. Ito na lang. Pagkaalis ng staff, humalukip-kip si Katrina at tinitigan si Marco. Ipaliwanag mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Sinubukan ni Marco na tawagan si Isabela, ngunit the number you have dialed is not in service ang tanging naririnig niya. Nagpalit ba siya ng numero? Bulong ni Marco habang sinusubukang tumawag muli. Sa Maynila, si Aling Elena at Maria ay kumakain ng instant noodles sa isang murang transient house. Pinalaya sila sa kanilang bahay kagabi at wala silang ibang matuluyan. Bakit hindi sinasagot ng anak kong yon ang telepono? Sigaw ni Aling Elena habang ibinababa ang kanyang mga kubyertos. Nay, hinaan niyo ang boses niyo. Nakatingin ang mga tao, saway ni Maria habang lumilingon sa paligid. Kasalanan niya kung bakit tayo nagkaganito, tapos gusto mo manahimik lang ako? Umiiyak na sabi ni Aling Elena. Kailangan kong puntahan ang opisina ni Marco. Nagmamadaling umalis ang dalawa at sumakay ng jeep papunta sa opisina ni Marco. Pagdating doon, dire-diretso silang pumasok sa opisina. Bigyan niyo kami ng pera. Pinalayas kami sa bahay kagabi. Sigaw ni Aling Elena sa mga empleyado. Nagkatinginan ang mga empleyado. 2 buwan na rin po kaming hindi sumusuweldo, malamig na sabi ng isang empleyado. Ano? Namutla si Aling Elena. Mas gusto pa nga po naming malaman kung nasaan si Sir Marco, galit na sabi ng isa pa. Biglang nagkagulo ang opisina. Pinalibutan ng mga empleyado si Aling Elena. Bayaran niyo man lang ang sahod namin. Malulugi na ba ang kumpanya? Nagmamadaling tumakas si Aling Elena at Maria. Sa Palawan, tinawagan ni Marco ang kanyang vice president. Anong nangyayari dyan? Bakit hindi gumagana lahat ng card ko? Nanginginig ang boses ng VP. Sir, malaki po ang problema natin. Binawi po ng investment firm ang lahat ng kanilang pondo. Ano? Sigaw ni Marco. Anong firm? Reyes Holdings po. Bigla na lang silang tumawag. Ibinaba ni Marco ang tawag at napaupo. Nakita ni Katrina ang kanyang ekspresyon at kinabahan. Anong problema? May sumasabotahe sa kumpanya natin, nanginginig na sabi ni Marco. Ginamit ni Katrina ang kanyang instincts bilang isang fiskal. Kailangan kong alamin kung ano ang Reyes Holdings na yan. Tinawagan ni Katrina ang isang mas nakababatang kasamahan sa Department of Justice. Pakicheck naman ang kumpanyang Reyes Holdings. Biglang nagbago ang tono ng kanyang kausap. Ma'am, huwag niyo pong gagalawin ang kumpanyang yan. Huwag na po kayong makialam. Naputol ang tawag. Tiningnan ni Katrina ang kanyang cellphone. May napansing kakaiba. May tinatago sila. Sinimulan niyang usisain si Marco. Gaano kalaki ang utang ng kumpanya? Meron konti, pero... Hindi matapos ni Marco ang sasabihin. Biglang may kumatok sa pinto. Tapos na po ang checkout time ninyo. Kung hindi po kayo makakapagbayad, kailangan nyo na pong umalis. Galit na tumayo si Katrina. Pinalalayas nyo na kami ngayon din? Paumanhin po, pero iyon po ang patakaran. Nagmamadali silang nag-impake at halos itaboy palabas ng hotel. Sa loob ng taxi papuntang airport, hindi pinapansin ni Katrina si Marco. Wala ka ba talagang tinatago sa akin? Yumuko si Marco. Ang hinala na si Isabela ang sumisira sa kanya ay lalong lumalakas. Pagbaba nila sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong sila ng mga lalaking nakasuit. Mr. Marco Vargas, di ba? May writ of attachment kami laban sa inyo dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Kinumpis ka ng mga lalaki ang relo at bag ni Marco. Nagsimulang magbulungan ang mga taong nakatingin. Tinakpan ni Katrina ang kanyang mukha at umatras. Tulala lang si Marco habang pinapanood na kunin ang kanyang mga gamit. Isang malamig na katotohanan ang naghihintay sa kanila. 4 na buwan ang lumipas mula sa kahihiyan sa airport. Si Marco Vargas ay nakahiga sa sofa ng kanyang opisina na puno ng mga sticker ng Under Levy. Nakasabunot siya sa kanyang buhok at tulalang nakatingin sa kisame. Sa labas ng pinto may mga nag-iingay. Bayaran mo kami. Hanggang kailan kami maghihintay? Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga pinagkakautangan niya sa pasilyo. Napapikit si Marco.
Sa Department of Justice, kinausap ni Attorney Katrina Diaz ang representante ng mga creditor. Isang lalaking nasa katanghalang gulang na may dalang briefcase ang nakaupo. Ako si Fiscal Katrina Diaz. Mayabang na sabi ni Katrina habang inaabot ang kanyang business card. Hilingin ko sanang bagalan ninyo ang pangongolekta ng utang. Ngumisi ang lalaki at umiling. Susundin namin ang batas. Tinatakot niyo ba ako, Fiscal? Sabi ng lalaki habang binubuksan ang voice recorder ng kanyang cellphone. Nire-record mo ba ako? Namula ang mukha ni Katrina para may ebidensya. Gawin natin ito sa tamang paraan. Pinigilan ni Katrina ang kanyang galit at padabog na tumayo. Pagbalik sa kanyang opisina, tinipon niya ang mga kapwa fiskal. Imbestigahan niyo ang mga kreditor na yan. Anong meron, ma'am? May mga taong nakikialam sa personal kong buhay. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Fiscal Diaz, pinapatawag po kayo ni Justice Secretary. Nanigas ang ekspresyon ni Katrina. Pagbukas niya ng pinto ng opisina ng secretary, nakita niya itong nakatingin sa mga dokumento. Tumingala ito at tiningnan siya. Fiscal Diaz, maupo ka. Malamig at mariin ang boses ng Justice Secretary. Tigilan mo na ang pakikialam sa kasong iyan. Nagulat si Katrina. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo para sa personal na interes, matatanggal ka sa serbisyo. Inihagis ng secretary ang isang folder sa kanya. Maari ko po bang malaman kung bakit? Maingat na tanong ni Katrina. Hindi mo kakayanin ang may-ari ng kumpanyang iyan. Nanigas si Katrina sa sinabi ng secretary. Binuklat ni Katrina ang folder. Nakasulat doon ang detalye ng investment na natanggap ng kumpanya ni Marco mula sa Reyes Holdings. Nandoon din ang ebidensya na ang pera ay ginamit ni Marco para sa kanyang mga sugal at para sa mga mamahaling regalo para sa kanya. Paano? Nanginginig ang mga kamay ni Katrina. Naiintindihan mo na ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Makahulugang ngumiti ang secretary. Lumabas si Katrina sa opisina at halos matumba habang naglalakad sa pasilyo. Magulo ang kanyang isip. Ang dating asawa ni Marco, si Isabela. May tinatago ba ang babaeng iyon? Tumawag si Katrina sa isang impormante. Imbestigahan mo ang isang babaeng nagngangalang Isabela Reyes. Sinong Isabela Reyes po? Dating asawa ni Marco Vargas. Maya-maya, tumawag pabalik ang impormante. Ma'am, kakaiba po. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay classified. Kinilabutan si Katrina. Hindi siya ordinaryong may bahay. Nang gabing iyon, lasing na pinuntahan ni Marco ang dating bahay nila ni Isabela. Kinakalampag niya ang pinto. Isabela, lumabas ka. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Walang sumasagot. Mas malakas na kinalampag ni Marco ang pinto. Buksan mo to. Ano bang ginawa kong mali? May kapitbahay na tumawag ng pulis. Dumating ang isang patrol car. May nag-report po. Anong problema dito, sir? Tanong ng pulis. Bahay ko to. Sabi ni Marco, amoy na amoy ang alak. Patingin po ng ID. Tiningnan ng pulis ang ID ni Marco. Iba ang address na nakalagay. Hindi po kayo ang nakatira dito. Sumama po kayo sa amin. Dinala si Marco sa presinto. Mula sa selda, tinawagan niya si Katrina. Mahal, sunduin mo ako. Bumuntong hininga si Katrina at nagpunta sa presinto. Labis ang kanyang pagkadismaya nang makita si Marco na nakakulong. Dapat na ba kaming maghiwalay? Ngunit may ibang pumasok sa isip niya. Hindi ko pwedeng madungisan ang career ko ng isang diborsyo. Pinalaya ni Katrina si Marco at nagdesisyon. Kaya mo bang makipagkita sa CEO ng Reyes Holdings? Bakit? Kailangan nating ayusin to. Kinabukasan, humiling si Katrina ng opisyal na meeting sa Reyes Holdings. Ngunit isang rejection email lang ang natanggap niya. Masyado daw pong abala ang CEO. Nagalit si Katrina at nagsimulang maghanda ng search warrant. Tinawag niya ang mga kapwa fiskal para sa isang mapanganib na imbestigasyon. Haluhugin niyo ang Reyes Holdings. Siguradong may makikita kayo. Noon, pumasok sa lobby ng DOJ ang mga lalaking nakasuit. Sa unahan ay mga kilalang abogado na dating nasa gobyerno. Lumapit ang pinuno ng kanilang legal team kay Katrina. Malapit na pong maisampa ang kasong perjury at abuse of authority laban sa inyo. Namutla ang mukha ni Katrina. Halos hindi siya makahinga sa presensya ng mga abogadong iyon. Ano ba itong pinasok ko?
naisip niya habang umaatras. Naintindihan niya kung gaano siya kaliit sa harap ng isang malaking kapangyarihan. Kinahapunan, sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Reyes Holdings, nakatayo si Isabela Reyes sa malawak na opisina. Nakatingin siya sa tanawin ng syudad, malalim ang iniisip. Tok-tok. May kumatok. Pasok. Lumingon si Isabela at isang maginoong lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng malinis na suit. Si Attorney David Santos. Ma'am, ako po si David Santos ng Taipan Law Firm. Yumuko si David ng 90 degrees. Tumango si Isabela at itinuro ang sofa. Maupo ka. Binuksan ni David ang kanyang briefcase at naglabas ng isang makapal na folder. Ito po ang ebidensya ng iligal na pag-iimbestiga ni Fiscal Diaz. Kinuha ni Isabela ang folder at tiningnan ang laman. Detalyado ang mga tala kung paano ginamit ni Katrina ang kanyang kapangyarihan para kumuha ng personal na impormasyon. Nakuha na rin po namin ang orihinal na kopya ng double entry bookkeeping ni Marco Vargas. Inabot ni David ang isa pang dokumento. Nakalista doon ang lahat ng pera ng kumpanya na ginamit ni Marco sa sugal at luho. Mahusay, nasisiyahang sabi ni Isabela, "Ako po ang magiging espada ninyo sa laban na ito," may diin sa boses ni David. Tinitigan siya ni Isabela. May naramdaman siyang higit pa sa simpleng katapatan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong proseso ng acquisition ng kumpanya ni Marco. Salamat po, hindi ko po kayo bibiguin. Tumayo si David at muling yumuko. Isang linggo ang lumipas. Isa-isang kinakausap ni David ang mga stockholder ng kumpanya ni Marco. Sa isang mamahaling hotel lounge, kaharap niya ang isang stockholder. Alam niyo po ba ang sitwasyon ng kumpanya ngayon? Kalmadong sabi ni David. Alam kong malapit na itong malugi. Buntong hininga ng stockholder. Bibilhin po namin ang inyong shares sa tamang presyo. Inabot ni David ang kontrata. Nanlaki ang mga mata ng stockholder nang makita ang halaga. Kung ganito, hindi na ako malulugi. Naisara ang kasunduan. Dahil sa galing ni David sa pakikipagnegosasyon, nakuha niya ang mayorya ng shares sa loob lang ng isang linggo. Nang gabing iyon, naghapunan si Isabela at David sa isang fine dining restaurant. Nakaupo sila sa ilalim ng malumanay na ilaw. Nakuha na po natin ang shares, ulat ni David. Magaling. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Isabela ng maluwag. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ma'am, kinuha ni David ang napkin at marahang pinunasan ang gilid ng labi ni Isabela. May sauce po. Nagulat si Isabela at namula. Mas maganda po kayo kapag nakangiti. Sinserong sabi ni David. Natigilan ang puso ni Isabela. Ang mga emosyong matagal nang nakalimutan dahil sa paghihiganti ay muling nabuhay. Kinabukasan, lumabas ang mga balita. Reyes Holdings, sasajipin ang nalulujing kumpanya. Tinawagan ni Marco ang kanyang VP. Hoy, anong kumpanya ang bibili sa atin? Reyes Holdings po. Napakalaking kumpanya daw po. Nagkaroon ng pag-asa sa mukha ni Marco. Kung ganon, maliligtas ang kumpanya natin. Bumalik si Marco sa pagiging mayabang at sinigawan ang mga empleyado. Magtrabaho kayo ng maayos. Isang malaking kumpanya ang sasagip sa atin. Nagkatinginan na lang ang mga empleyado. Samantala, si Katrina ay abala sa pag-alam kung sino ang CEO ng Reyes Holdings, ngunit hindi niya malampasan ang information firewall na inilagay ni David. Si Isabela naman ay naghahanda na para sa kanyang pagharap sa publiko. Isinuot niya ang isang puting suit na pasadyang ginawa para sa kanya. Hindi niya makilala ang sarili sa salamin. Ang mahinang Isabela ng nakaraan ay wala na. Lumitaw si David para samahan siya. Handa na po ba kayo? Oo. Tumango si Isabela, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinawakan ni David ang kanyang kamay. Nandito lang ako sa tabi niyo. Huwag kayong mag-alala. Napanatag si Isabela sa mainit na kamay ni David. Huminto ang limusin sa harap ng venue ng shareholders meeting. Maraming media ang naghihintay. Isinuot ni Isabela ang kanyang sunglasses at lumakad sa red carpet kasama si David. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera, ngunit si Isabela ay nanatiling matatag. Sa loob ng meeting hall, inaayos ni Marco ang kanyang kurbata. Naghahanda siyang salubungin ang CEO ng kumpanyang bibili sa kanila, handang yumuko. Sa wakas, makikilala ko na ang big boss. Bumukas ang pinto ng hall. Sa gitna ng mga flash ng kamera, tinanggal ni Isabela ang kanyang sunglasses.
Nagtagpo ang mga mata ni na Marco at Isabela. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hall. Nakanganga si Marco. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ngumiti si Isabela nang malamig at naglakad papunta sa entablado. Ang tunay na paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Bumukas ng tuluyan ang pinto ng shareholders meeting hall. Hindi matanggap ni Marco Vargas na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay ang dati niyang asawa, si Isabela Reyes. Nakanganga, napasandal siya sa kanyang upuan. Sa tabi niya, gulat na napakapit sa upuan si attorney Katrina Diaz. Dahan-dahang naglakad si Isabela papunta sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang suot na puting suit ay nagbigay sa kanya ng aura ng panganib at karangyaan. Umakyat si Isabela sa entablado at inayos ang mikropono. Ang kanyang kalmado at makapangyarihang boses ay umabot sa bawat sulok ng hall. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Isabela Reyes, ang CEO ng Reyes Holdings. Nagbulungan ang mga stockholder. Lahat ay nagulat na ang dating asawa ni Marco Vargas ay ang may-ari pala ng isang malaking investment firm. Narito ako ngayon upang ipahayag ang pagpapatalsik kay Mr. Marco Vargas bilang CEO at ang opisyal na pag-takeover ng aming kumpanya. Nagimbal ang lahat sa malamig na boses ni Isabela. Sunod-sunod na kumislap ang mga kamera ng mga reporter. Natauhan si Marco at biglang tumayo. Anong pinagsasabi mo? Susugurin sana ni Marco ang entablado. Hoy, anong karapatan mong pumunta dito? Nagbibiro ka ba? Sumenyas si Attorney David Santos at 3 security guard na nag-aabang sa pinto ang mabilis na lumapit. Hinawakan nila si Marco at pinaluhod sa sahig. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Nagpumiglas si Marco, ngunit wala siyang laban sa lakas ng mga guwardiya. Manahimik ka, mariing sabi ng guwardiya habang dinidiinan ang balikat ni Marco. Kinuha ni Isabela ang isang remote at binuksan ang malaking screen. Lumitaw ang titulong MGA Detalye ng maling paggamit ng pondo ng Reyes Holdings. Ang nakikita ninyo ay ebidensya kung paano ginamit ni Mr. Marco Vargas ang pondo ng aming kumpanya para sa kanyang personal na luho. Sa screen, detalyadong ipinakita ang bank transfers ni Marco. Ang pera ng kumpanya ay napunta sa mga kasino, mamahaling club at golf courses. Nagsigawan sa gulat ang mga stockholder. Manloloko, naloko tayo. Ginamit niya ang pera natin sa sugal, ikulong yan. Ipinakita ni Isabela ang susunod na slide, isang audio recording kung saan naririnig si Marco at Katrina na kumakain sa isang restaurant at pinag-uusapan ang kumpanya. Mga tanga yang mga stockholder na yan. Madali lang silang mauto. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco at lalong nag-alab ang galit ng mga stockholder. Namumutla, tumayo si Katrina para magprotesta. Sandali, hindi ba't illegal wiretapping yan? Humarap si David kay Katrina at naglabas ng isa pang folder. Anong legal process ang sinasabi niyo, Fiscal Diaz? Gayong kasabwat din kayo sa embezzlement? Nakalista sa dokumento ang lahat ng natanggap ni Katrina mula kay Marco. Mga designer bag, relo, at cash. Mayroon pa ngang CCTV footage kung saan ginagamit niya ang corporate card ni Marco sa isang VIP lounge ng department store. Regalo. Regalo lang yan. Nanginginig na sabi ni Katrina. Regalo na umaabot sa 15 milyong piso? Napakagandang regalo naman yan, sarkastikong sabi ni David. Sumabog ang galit ng mga stockholder. Isang fiskal? Tumatanggap ng suhol? Kaya pala bulok ang sistema ng hustisya sa bansang, to, ikulong silang dalawa, sigaw ng isang stockholder. Sumasang-ayon kami sa pagpapatalsik kay Marco Vargas. Itinaas ng iba pang mga stockholder ang kanilang mga kamay. Sang-ayon! Palayasin yan! Kinuha muli ni Isabela ang mikropono at tiningnan si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Marco Vargas, ngayon, isa ka ng pulubi. Puno ng 7 taong galit at pagkadismaya ang boses ni Isabela. Ang kumpanya, ang bahay, pati na rin yang suot mong damit. Lahat yan ay binili gamit ang pera ko. Namutla si Marco. Ngayon, nag-ugnay na ang lahat ng piraso. Isabela, imposible. Ikaw ba? Oo, tama ka. Ang babaeng minaliit at tinalikuran mo ang siyang may-ari ng lahat ng ito. Napaluhod si Marco at tumingala kay Isabela. Kailangan ba nating umabot sa ganito?
7 taon tayong nagsama. Bumaba si Isabela mula sa entablado at tumayo sa harap niya. Mas matangkad pa rin siya kahit nakaluhod si Marco. Huwag mo nang babanggitin ang tayo. Noong araw na tinalikuran mo ako, natapos na ang tayo. Hinawakan ng mga guwardiya sina Marco at Katrina at sinimulang kaladkarin palabas. Isabela, pag-isipan mo ulit. Nagmahalan tayo, sigaw ni Marco, ngunit hindi lumingon si Isabela. Sa labas ng hall, pinagkaguluhan sila ng mga reporter. Inaamin niyo po ba ang embezzlement? Fiskal, ano po ang masasabi niyo sa aligasyon ng bribery? Sa gitna ng flash ng mga kamera, sinampal ni Katrina si Marco. Sinira mo ang buhay ko. Mahal, hindi ko alam. Wala akong alam. Napaupo si Marco at tulalang tumingala sa langit. Ngayon lang nagsisink in sa kanya na nawala na ang lahat. Sa loob, natapos na ang meeting. Naiwan si Isabela sa walang laman na silid at huminga ng malalim. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Lumapit si David at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Napakagaling ng ginawa niyo. Niyakap ni David si Isabela. Sa wakas, inilabas ni Isabela ang lahat ng kanyang pinigilang emosyon at yumakap pabalik. Tapos na ba talaga? Opo, tapos na ang lahat. Ito na ang bagong simula. Pagbaba ni Isabela sa lobby, sinalubong siya ng palakpakan ng mga empleyado. Ma'am, ang galing niyo po. Proud po kami sa inyo. Sa gitna ng mainit na pagtanggap, sa unang pagkakataon, ngumiti si Isabela ng bukal sa puso. Isang ngiti na hindi galing sa paghihiganti, kundi sa purong kasiyahan. Isang linggo ang lumipas mula sa insidente sa shareholders meeting. Si Katrina Diaz ay nasa kanyang kondominium, nakasara ang mga kurtina, hawak ang isang bote ng alak, gabi-gabi. Laman siya ng balita dahil sa issue ng bribery. Nagsimula na daw ang internal investigation ng DOJ. Bulong niya habang lumalagok ng alak. Dahil nanganganib na ang kanyang posisyon, nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling baraha. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isang kaibigan na reporter. Pare, si Katrina to. Oh, Katrina, kumusta? Mahirap ang pinagdadaanan mo ha? Napanood ko sa balita. May ibibigay akong scoop sa'yo. Pwede ba tayong magkita? Kinahapunan, sa isang cafe sa Makati, nagkita ang dalawa. Inabot ni Katrina ang isang sobre. Nandyan lahat ng impormasyon tungkol kay Isabela. Ano to? Mga ebidensya na pinahirapan niya ang pamilya ng dati niyang asawa noong kasal pa sila. Binuksan ng reporter ang sobre. Naglalaman ito ng mga edited na audio recording at mga peking testimonya. Totoo ba to? Oo naman. Ako mismo ang nangalap niyan, nagsinungaling si Katrina. Magkano ang ibibigay mo pag sinulat ko to? 1,000,000. Nagningning ang mga mata ng reporter. Kinabukasan, lumabas sa mga pangunahing news website ang isang mapanirang headline, ang malupit na paghihiganti. In isang tycoon, inosenteng dating asawa, sinira. Nakalathala sa artikulo ang mga panayam mula sa mga anonymous source na nagsasabing minaliit ni Isabela ang pamilya ng kanyang asawa at ginamit ang pera para kontrolin ang mga tao. Isinama rin ang peking testimonya ni Aling Elena. Trinato kami ng manugang ko na parang mga katulong. Pera lang ang alam niyang gamitin. Ito ay mga salitang hindi kailanman sinabi ni Aling Elena, ngunit ipinalabas na galing sa kanya. Ang mas nakakagulat ay ang paglalabas ng medical records ni Isabela mula sa isang fertility clinic. Ito ay mga personal na impormasyong iligal na nakuha ni Katrina, pinalayas na manugang dahil baog, naghiganti. Sa opisina ng Reyes Holdings, binabasa ni Isabela ang artikulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng kanyang assistant. Hindi sumagot si Isabela at tumakbo papunta sa banyo. Namumutla ang kanyang mukha sa salamin. Sa comment section, umulan ng mga masasakit na salita. Hindi na nga magkaanak, ang yabang pa. Hindi porket mayaman ka, pwede mo nang tapakan ang ibang tao. Kawawa naman yung dating asawa niya. Ibinato ni Isabela ang kanyang cellphone. Nang hapong iyon, lumabas si Aling Elena at Maria sa isang YouTube channel. Mga kababayan, may mga espesyal kaming panauhin ngayon, sabi ng host. Nag-umpisang magsalita si Aling Elena, umiiyak ng peke.
Hindi nyo alam ang hirap na dinanas namin sa loob ng 7 taon dahil sa manugang na yan. Ano-ano po ang mga nangyari? Tuwing may okasyon, ipinagmamayabang niya lang ang pera niya at minamaliit kami. Sumingit si Maria. Sinabi pa po ni ate sa amin na, iba ako sa inyo, hindi ako lumaki sa hirap. Mga salitang hindi kailanman binitiwan ni Isabela. Sa live chat, umulan ng mga mensahe ng simpatya. Kawawa naman sila. Super chat para sa inyo, tita. Laban lang po. Mas ginanahan si Aling Elena habang tumatanggap ng super chats. Nagpatawag ng emergency meeting ang board ng Reyes Holdings. Ma'am, masyado nang nasisira ang imahe niyo, sabi ng isang board member. Nag-aalala na ang mga investor. Siguro mas mabuting mag-resign muna kayo. Lumabas si Isabela sa meeting room at halos matumba. Nahihilo siya at hirap huminga. Mabilis na lumapit si David para tulungan siya. Ma'am, nawalan ng malay si Isabela sa mga braso niya. Nagising siya sa emergency room ng ospital. Si David ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Okay na po ba kayo? Anong nangyari sa kumpanya? Magpahinga po muna kayo. Umiyak si Isabela. Sinira ko ang lahat. Hindi po totoo yan. Patibong po ito. Hinawakan ni David ang kanyang kamay. Hindi po tayo dapat sumuko. Lalabas din ang katotohanan. Paano? Galit sa akin ang lahat ng tao. Hahanap po tayo ng ebidensya. Mayroon na tayong lead tungkol sa perang ibinayad ni Katrina sa reporter. Sinimulan ni David at ng legal team ang paghahanda para sa isang counter-attack. Samantala, si Katrina ay tumatanggap ng mga alok para sa TV interview. Fiskal, sisiguraduhin naming mataas ang ratings niyo. Sige, marami rin akong gustong sabihin. Lumabas si Katrina sa TV at lalo pang siniraan si Isabela. Si Isabela Reyes, may problema na talaga yan mula pa noong umpisa ng kasal nila. Anong klaseng problema po? Tanong ng host. Minamaliit niya ang pamilya at laging pera ang solusyon sa lahat. Si Marco, na nakaupo sa tabi niya, ay nagkunwaring biktima. Sa 7 taon naming pagsasama, sinubukan kong ituro sa kanya kung ano ang tunay na pag-ibig, pero nakakuha ng simpatya si Marco mula sa mga manonood. Sa kanyang kwarto sa ospital, pinanood ni Isabela ang interview at tinanggal ang dextrose sa kanyang kamay. Tama na yan, pinigilan siya ni David. Ma'am, hindi pa po kayo magaling. Maghanda kayo ng live broadcast. Ako mismo ang magsasabi ng lahat. May determinasyon sa boses ni Isabela. Sigurado po ba kayo? Oo. Hindi na ako papayag na tapakan nila. Tumango si David at sinimulang ihanda ang mga kagamitan. Sa opisyal na channel ng Reyes Holdings, isang anunsyo ang lumabas. Isabela Reyes. Live broadcast. Ang katotohanan. Mabilis na dumami ang mga manonood. Halos bumigay ang server. Umupo si Isabela sa harap ng kamera, walang kolorete sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang oras para sabihin ang katotohanan ay dumating na. 10 minuto bago magsimula ang live broadcast. Nakaupo si Isabela Reyes sa ilalim ng ilaw ng studio. Payat at walang makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas kaysa dati. Inabutan siya ni David ng tubig. Sigurado po ba talaga kayo? Oo. Tatapusin ko na ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Isabela at tumingin sa kamera. Nagsimula ang broadcast at mabilis na tumaas ang bilang ng mga manonood. Mabilis na umagos ang mga komento. Magandang gabi po sa inyong lahat, magalang na bati ni Isabela. Nandito po ako ngayon para itama ang lahat ng maling impormasyon na kumalat tungkol sa akin. Ipinakita ni Isabela ang unang ebidensya. Ang listahan ng lahat ng perang ipinadala niya sa pamilya ni Marco sa loob ng 7 taon. Ang nakikita ninyo ay ang detalye ng suportang pinansyal na ibinigay ko sa kanila. Buwanang allowance at dagdag na pera tuwing may okasyon. Napakalaki ng halaga. Nakalista ang buwanang I-1,000 talamlibo at hiwalay na ilang binlibo talamlibo tuwing Pasko at Bagong Taon. Ang kabuuan ay umabot sa ilang binbiit 1,000,000. Nagulat ang mga manonood. Napuno ng pagkamangha ang comment section. Ipinakita ni Isabela ang ikalawang ebidensya, isang CCTV footage mula sa VIP lounge ng isang department store kung saan nagwawala si Aling Elena. Bakit ayaw gumana ng card na to? Hindi nyo ba ako kilala? Ma'am, kumalma po kayo. Kumalma?
Ang manugang ko, may-ari ng kalahati ng Pilipinas. Malinaw na ipinakita ang pag-aasta ni Aling Elena. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Grabe, siya daw ang biktima? Sobra naman ang ugali. Tumatanggap ng 98 milyon tapos ganyan? Ipinakita ni Isabela ang ikatlong ebidensya. Isang audio recording kung saan pinag-uusapan ni Marco at Katrina ang kanilang relasyon. Tanga naman, yang si Isabela. Hindi niya alam na siya pala ang mayaman. Hanggang kailan ba tayo magtatago? Konting tiis na lang. Gagawa ako ng dahilan para hiwalayan siya. Umalingaw-ngaw ang karumal-dumal na pag-uusap nila. Nag-init ang ulo ng mga manonood. Hindi tao yan. 7 taon siyang niloko? At isang fiscal pa ang gumawa niyan? Inihanda ni Isabela ang kanyang huling alas. Isang ebidensya na nakuha ni David ilang araw lang ang nakalipas. At ito po ang katotohanan tungkol sa isyu na ako ay baog. Isang email ang lumitaw sa screen. Ang nagpadala ay si Katrina Diaz at ang tatanggap ay ang direktor ng isang ospital. Direktor, nagawa niyo na po ba ang pinakiusap ko? Ang medical certificate na nagsasabing baog si Isabela Reyes. Ipapadala ko po ang bayad gaya ng napag-usapan. Natahimik ang lahat. Nanginginig ang boses ni Isabela. Hindi po ako baog. Nakipagsabwatan si Fiscal Katrina Diaz sa isang doktor para gumawa ng peking medical certificate para paghiwalayin kami ng dati kong asawa. Isang pasabog na ebidensya. Tuluyang bumaliktad ang comment section. Grabe. Talagang may ganitong klaseng fiscal? Biktima pala talaga si Ma'am Isabela. Sa kanyang kondo, napasigaw si Katrina habang nanonood. Hindi, ibinato niya ang TV remote. Nag-spark ang nasirang screen. Nataranta si Katrina at nagmamadaling nag-impake. Plano niyang tumakas palabas ng bansa. Tumingin si Isabela sa kamera at binitiwan ang kanyang huling salita. Hindi po ako biktima. Ngunit sisiguraduhin kong pagbabayaran ng mga taong nagtaksil sa aking tiwala at umabuso sa aking kabutihan ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng broadcast, tuluyang bumaliktad ang opinyon ng publiko. Isang online petition ang umusbong na humihiling sa pagpapatalsik kay Katrina Diaz. Sa loob ng 1 oras, umabot ito sa 100,000 na pirma. Sa 3 oras, 100,000 na. Nagpatawag ng emergency meeting ang DOJ. Mag-issue tayo ng arrest warrant para kay Fiscal Diaz. Sumasang-ayon ako. Sa departure area ng NAEA, sinusubukang mag-check-in ni Katrina gamit ang peking passport. Fiscal Katrina Diaz, di ba? May arrest warrant po laban sa inyo. Pinalibutan siya ng mga ahente. Gawa-gawa lang yan. Wala akong ginawang masama. Sigaw ni Katrina, ngunit wala nang nakinig. Pinusasan siya at dinala. Ang pag-aresto sa kanya ay naging breaking news. Kinabukasan, ipinatawag din ng NBI si Marco at ang kanyang pamilya para sa kasong paninirang puri. Sa harap ng media, binato sila ng itlog at bote ng tubig. Mga manloloko, hindi pa kayo nakontento sa 98 milyon. Hindi maiangat ni na Aling Elena at Maria ang kanilang mga ulo. Lumuhod si Marco sa harap ng mga reporter. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Ngunit huli na ang lahat. Sa opisina ng Reyes Holdings, nag-ulat si David kay Isabela. Si Katrina ay posibleng makulong ng 5 taon. Si Marco, 3 taon. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Isabela. Tapos na ba talaga? Lumapit si David at inakbayan si Isabela. Opo. Nanalo na ang hustisya. Umiyak si Isabela habang yumayakap kay David. Ang mahabang laban ay sa wakas natapos na. Tanaw sa labas ang syudad ng Maynila. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng kulay pula sa kalangitan. Ito na ang bagong simula, sabi ni David habang hawak ang kamay ni Isabela. Tumango si Isabela. Dumating na ang oras para hanapin ang tunay na kaligayahan. 1 taon ang lumipas. Sa isang kulungan, nakaupo si Attorney Katrina Diaz, nakasuot ng uniforme ng preso. Wala na ang dating aura ng kapangyarihan. Magulo ang kanyang buhok at malalim ang mga mata. Ano na ang nangyari sa apela? Mahinang tanong niya sa kanyang abogado. Mas mabuting sumuko na po kayo. Masyadong matibay ang ebidensya, umiling ang abogado. 5 taon. Talagang 5 taon akong magdudusa dito? Yumuko si Katrina. Kasabay nito, sa isang provincial jail, si Marco Vargas ay naglilinis ng banyo.
Pinagtatawanan siya ng ibang mga preso. Ayan yung nang-uto ng asawa. 98 milyon na, nagtaksil pa. Yumuko lang si Marco at nagpatuloy sa paglilinis. Wasak na ang kanyang pagkatao. Sa isang maliit na barong-barong, si Aling Elena at Maria ay nagtatahi ng mga basahan. Kasalanan niya ang lahat ng to. Buntong hininga ni Aling Elena. Nay, tama na po. Kasalanan po natin to. Pagod na sagot ni Maria. Anong kasalanan natin? Wala tayong kasalanan. Hindi pa rin matanggap ni Aling Elena ang katotohanan. Sa TV, lumabas ang balita. Reyes Holdings, kinilala bilang pinakamalaking investment firm sa Asia ngayong taon. Ibinato ni Aling Elena ang remote. Naging successful lang yan dahil sa pera natin. Nay, hindi po natin pera yon. Pera po yon ni Ate Isabela, pagod na sabi ni Maria. Patuloy nilang sinisisi ang isa't isa habang nabubuhay. Sa kabilang banda, masigla ang opisina ng Reyes Holdings. Si Isabela ay pinarangalan bilang CEO of the Year. Ma'am Isabela, ano po ang masasabi nyo? Tanong ng isang reporter. Natutunan ko pong ang bawat krisis ay isang oportunidad. Patuloy kaming magiging isang kumpanyang mapagkakatiwalaan, sagot ni Isabela. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si David na may dalang bulaklak. Congratulations, the best CEO. Salamat, nakangiting tinanggap ni Isabela ang mga bulaklak. Maghapunan tayo? Sige. Espesyal ang araw na to. Magkahawak kamay silang lumabas ng gusali. Isang gabi, nakaupo sila sa tabi ng Manila Bay, kumakain ng lechon manok at umiinom ng beer. Ito ang lugar kung saan sila unang nagkita. Naaalala mo ba? Isang taon na ang nakalipas, sabi ni David. Napakabigat ng pinagdaanan ko noon, sabi ni Isabela habang nakatingin sa dagat. Pero dahil doon, nalaman ko kung ano talaga ang mahalaga. Hinawakan ni David ang kamay ni Isabela. Ano yon? Ikaw. May kinuha si David na maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isang singsing. Isabela, pakasalan mo ako. Naluha si Isabela. Oo. Nagyakapan sila at naghalikan. Ang kumikinang na mga ilaw ng siyudad ay tila isang basbas para sa kanila. Naging malaking balita ang kanilang kasal, ngunit lahat ay masaya para sa kanila. Sa simbahan, ang mga batang inaalagaan ng foundation ni Isabela ang naging flower girls. Napakaganda ni Isabela sa kanyang puting bestida. Tita, ang ganda niyo po, sabi ng isang bata. Kayo rin, ang gaganda niyo, niyakap ni Isabela ang bata. Naghihintay si David sa altar, nakangiti habang papalapit si Isabela. Habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko. Ako rin. Sa VIP lounge ng airport, paalis para sa kanilang honeymoon, pabirong inabot ni Isabela ang isang itim na card kay David. Ito, tunay na black card. Unlimited ang limit, kaya gastusin mo lahat ng gusto mo. Hindi naman ito madi-decline, di ba? Tumawa si David. Siyempre hindi. Habang buhay, magiging tapat ako sa'yo? Ma'am President. Anong President? Mahal na lang. Nakangiti silang nagkatinginan. Habang naglalakad sila papunta sa gate, isang mainit na sikat ng araw ang tumama sa kanila. Now boarding for the flight to Paris. Kumapit si Isabela sa braso ni David. May tunay na kapayapaan sa kanyang mukha. Tapos na ang paghihiganti. Ngayon, isang bagong pag-ibig at kaligayahan ang nagsimula. Ilang taon ang lumipas. Nagkaroon sila ng kambal na anak na lalaki. Habang kumukuha ng family picture, naisip ni Isabela, ang tunay na paghihiganti pala ay ang maging masaya. Hindi na niya nililingon ang nakaraan. Isang maliwanag na hinaharap na lang ang naghihintay sa kanila. Kamusta mga kaibigan? Iyan ang kwento ng matamis na paghihiganti ni Isabela Reyes. 7 taon siyang nagtiis sa pangmamaliit ng kanyang biyenan at sa pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit sa huli, ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao at nakamit ang hustisya. Talagang nakakagaan ng loob. Di ba? Lalo na sa eksenang kinansela niya ang lahat ng credit cards sa loob lang ng 5 minuto at pinaluhod ang kanyang dating asawa sa shareholders meeting. Siguradong maraming nakaramdam ng ginhawa, ngunit ang pinakamahalaga ay hindi siya nagpakain sa galit. Nakahanap siya ng tunay na pag-ibig at bumuo ng isang masayang pamilya kasama si David, isang perpektong happy ending. Ipinakita ng kwentong ito na minsan, kailangan nating tumayo at lumaban para sa ating sarili.
Kung kayo ang nasa posisyon niya, ano ang gagawin ninyo? Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat. Matuto ka namang lumugar sa sarili mo. Ngumisi ang dati niyang